Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, turnover ng 195 na high-powered firearms sa Sulu, sinaksihan ni PBBM. 4 na nakaengkwentro ng pulis sa Arayat, Pampanga, nasawi. Eskwelahan sa Escalante, Negros Occidental, nagkansela na rin ng klase dahil sa shooting threat. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bayan ng Maimbung sa Sulu ngayong araw upang personal na inspeksyonin ang 195 na matataas na kalibreng armas na voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa 19 na bayan ng lalawiga. Ayon kay Sulu Governor Abdussakur Toto Tan II, kusang loob na isinuko ng mga mamamayan ang mga armas bilang pagpapakita ng kanilang hangaring wakasan ng sigalot at mapanatili ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa lalawiga. Aniya, ang hakbang na ito ay sumasalamin sa malaking pagbabago at pagtutulungan ng komunidad para sa isang mas mapayapang Sulu. Kasabay ng pagbisita, ininspeksyon din ng Pangulo ang bagong 3 palapag na himpilan ng Regional Mobile Force Battalion 9B ng Philippine National Police. Ang 180 million pesos na pasilidad ay pinondohan ng national government bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng seguridad at kapayapaan sa probinsya. Pumanaw na ang 4 na individual na nakasagupa ng mga pulis sa bayan ng Arayat, Pampanga noong Sabado ayon sa Philippine National Police o PNP. Ayon sa PNP, rumesponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat mula sa mga residente tungkol sa umano'y walang habas na pagpapaputok ng baril ng grupo habang nasa impluwensya ng alak sa isang liblib na lugar. Nauwi ang operasyon sa isang engkwentro kung saan nasugatan ng 4 na sospek. Dinala pa sila sa ospital ngunit pumanaw din habang ginagamot dahil sa mga tinamong tama ng balas sa katawa. Kinilala ng pulisya ang isa sa mga nasawi, ang forest ranger na si Ka Arlet, leader umano ng isang gun for hire group at iniimbestigahan kaugnay ng umano'y planong pagpaslang sa ilang lokal na kandidato sa Arayat noong 2025. Patuloy namang bineberipika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at background ng 3 pang nasawi habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Isa pang paaralan ang nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw, Hunyo 29, matapos makatanggap ng ulat tungkol sa umano'y banta ng pamamaril sa loob ng campus. Ayon sa opisyal na publikasyon ng Escalante National High School sa Negros Occidental na The Light Bearer, ipinatupad ang suspensyon kasunod ng isang emergency meeting kasama ang Division Office, Philippine National Police at pamunuan ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Lumabas ang banta matapos magbahagi ang isang Facebook user ng screenshots ng umano'y pag-uusap sa Messenger, kung saan may isang estudyanteng nagpahiwatig na maaari siyang magdala ng baril sa paaralan at binanggit pa ang kamakailang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang banta. Samantala, balik na sa regular na klase bukas ang Batangas City Integrated High School matapos maisagawa ang mga kinakailangang safety at security protocols ng pamunuan at mga otoridad. Nauna nang sinuspinde ang klase sa naturang paaralan matapos makatanggap ng banta mula sa isang estudyanteng umano'y biktima ng bullying. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.